Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 771. Itinaas ng 20 lalaki ang kanilang mga espada ng mataas, na humarap kay Levi at sa kanyang mga tauhan. Whoosh! Biglang bumuhay ang malakas na bagzo ng hangin at may silhouette na kumikislap na dumaan sa kanila na parang kidlat. Iyon ay White Tiger. Sa 5 hari ng digmaan, ang Black Tortoise ang pinakamagaling sa depensa habang ang White Tiger ang pinakamagaling sa opensa. Wham! Wham! Ang White Tiger ay humarap sa karamihan ng mga lalaki, ang kanyang mga suntok ay pumuputok ng napakabilis na naging malabo. Ilang sandali pa, huminto siya sa kanyang kinatatayuan. Thud! 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 Lahat ng 20 kalaban niya ay lumukat sa lupa na parang mga puppet na naputol ang mga string. Isang patay na katahimikan ang bumalot sa eksena. Namutla ng husto ang mukha ni Jaren. Paano siya napakalakas? Ang mga lalaking ito ay dapat na ang pinakamahusay sa pinakamahusay, ang mga elite ng mga tao ng kanyang pamilya. Lahat sila ay sinanay mula pagkabata upang maging perpektong mandirigma. Minsan na niyang sinakop ang Southern Union gamit lamang ang 20 lalaking ito. Walang nakakapigil sa kanila noon. Ngunit ngayon, hindi nila kayang talunin ang isang tao. Iyon ay isang patunay kung gaano kalakas ang White Tiger. Tila nasiyahan sa kanilang husay, pinuri ng White Tiger, not bad. Kayo ay mas malakas kaysa sa mga taong iyon mula sa Southern Union. Pinukpok ang daliri kay Jaren, nagpatuloy siya, your turn. Masasabi niyang mas makapangyarihan pa si Jaren kaysa sa 20 lalaking kagagaling lang niya. Mamatay, sigaw ni Jaren habang tumatalon sa White Tiger. Marahas na nagsagupaan ang 2 lalaki at sumiklab ang isang matinding labanan. Ang pagkawasak na iniwan nila ay nakakatakot, na ang mga dingding ng bakuran ay gumuho at nagkapira-piraso ang mga pintuang gawa sa kahoy. Maging ang lupa ay nabasag ng husto, at ang ladrilyo ay naging alikabok sa kanilang lugar. Ang Prince Gang ay nakanganga sa eksena na may dilat na mga mata habang si Levi at ang kanyang mga tauhan ay medyo humanga rin. Siguradong si Jaren ang pinakamalakas na kalaban ng White Tiger na nakalaban hanggang ngayon. Ang Erodia ay talagang isang bansang may maraming nakatagong talento. Ito ay malamang na sila ay makatagpo ng higit pa sa hinaharap. Kahit na nanonood ng matinding labanan ay kumukulo ang dugo sa kanilang mga ugat sa adrenaline at excitement. Wham! Matapos palitan ng mahigit 100 suntok, pinalipad ng White Tiger si Jaren gamit ang isang maayos na sipa. Bumagsak. Pagkahampas sa lupa, umubo si Jaren ng isang subo ng dugo. Napatitig siya kay White Tiger na hindi makapaniwala. Paano magiging mas makapangyarihan ang isang taong mukhang kasing edad ko? Minsang sinabi sa kanya ng kanyang guro na siya ang pinakamatalinong manlalaban na nakita niya at tinansya na walang katulad niya sa buong Erodia. Ang patunay kung gaano mali ang kanyang guro na nakatayo sa kanyang harapan. Sino kayong mga tao? Tanong ni Jaren sa nanginginig na boses. Ang mga miyembro ng Prince Gang ay ganap na natulala sa mga pangyayari. Ngayon lang sila nagsimulang magtaka tungkol kay Levi at sa pagkakakilanlan ng kanyang mga tauhan. Noong una, inakala nila na si Levi ay isang mahina na maaari nilang paglaruan ayon sa gusto nila. Kailanman ay hindi nila naisip na maaaring higit pa sa nakakatugon sa kanya at sa kanyang mga tauhan. Ngumisi si Asher Dragon at sumagot, kayong mga brats ay hindi karapat-dapat na malaman ang aming tunay na pagkatao. Para kay Levi at sa iba pa, ang mga miyembro ng Prince Gang ay walang pinagkaiba sa mga bata. Si Lucas, na nakaluhod pa rin sa bakuran, ay napawisan ng maalala niya kung paano lumuhad ang daan-daang lalaki mula sa Southern Union sa harap ni Levi. Naasar tayo sa taong hindi naman dapat. Nagpumigla si Jaren sa kanyang mga paa, pinunasan ang dugong tumutulo sa gilid ng kanyang labi bago sinabing, mga Ginoo, paano na lang natin isasantabi ito bilang hindi pagkakaunawaan at itago ang lahat sa atin. Hihingi kami ng tawad sa iyo at tapusin na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tawagin itong hindi pagkakaunawaan? Sagot ni Levi sa malamig na tono. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 772. Natigilan si Jaren at ang iba pang miyembro ng Prince Gang sa sinabi ni Levi. Sa wakas ay lumubog na sila sa matinding gulo sa pagkakataong ito. At the rate things were going, baka mamatay na lang sila dito sa South City.
Ito ang dahilan kung bakit kinailangan nilang lutesin ang usaping ito ng mapayapa hanggat maaari. Bahagyang ibinaba ni Jeren ang kanyang ulo bilang pagsuko, na kumakatawan sa pagkatalo ng Prinsipe Gang. Ito ang unang pagkakataon mula nang itatag ang Prince Gang na talagang natalo sila sa isang tao. Sa tuwing dati, sila ang laging nagtutulak sa iba at natatapakan ang mga natalong kaaway. Sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito ay may nakasalubong silang mas mahirap kaysa sa kanila. Ngayon ay isang araw ng lubos na kahihiyan para sa Prince Gang, ang unang pagkakataon na naranasan nila ang gayong kahihiyan. Hindi lamang sila nadisgrasya bilang isang grupo, ngunit ito ay isang malaking dagok din sa kanilang mga individual na ego. Bilang pinuno ng Prince Gang, si Jeren ay hindi isang taong ayaw makipagkompromiso. Pinlano niyang patahimikin si Levi ngayon at pagkatapos ay bumalik sa Southampton sa isa pang pagkakataon upang bumangon muli. Humalaklak siya ng mapait, sinabi niya, "Sir, nagkamali kami na naprovoke ka muna. Hindi rin dapat namin iniinsulto ang babae mo. Ngunit lahat ng bagay ay maaaring gawin ng mapayapa. Ang pagkakaroon ng kaibigan ay mas mabuti kaysa gumawa ng bagong kaaway." Gayunpaman, ang sagot ng isa pang lalaki ay parang isang malupit na sampal sa mukha. Ngumisi si Levi, "Sorry. Sigurado akong nasa libo-libo na ang mga kaaway ko. Ang ilan pa ay talagang walang gaanong pagkakaiba. Hindi mo ba naisip na medyo hindi ka makatwiran? Isinantabi ko na ang pride ko dito. Bukod pa rito, ang bawat isa sa atin ay nagmula sa isang maimpluwensyang pamilya sa Southampton. Lahat tayo balang araw ay magiging mga ulo ng ating mga pamilya. Ang laban sa amin ay laban sa lahat ng kilalang pamilya sa Southampton." Mayabang na sabi ni Jeren. Ang kanyang mga salita ay nagudyok sa iba pang mga miyembro ng Prince Gang na buong pagmamalaki. Tama iyon. Sila ay mula sa pinakatanyag na mga pamilya sa Southampton. Sino ang nangahas na saktan sila? Gaano man kalakas si Levi at ang kanyang mga tauhan, walang paraan na magkakaroon sila ng lakas ng loob na labanan ang Prince Gang. Kung hindi dahil sa paggalang sa mismong mga miyembro ng gang at least sa iba't ibang pamilya na kanilang pinanggalingan. Mukhang amused si Levi. "So, kaya, kailangan mong bigyan kami ng tamang paggalang. Ang usaping ito ay dapat ayusin ng maluwag nang walang anumang kaguluhan." Nakangiting sabi ni Jeren. Sa kabila ng kalmado na tono, may namumunong undercurrent dito na walang puwang para sa argumento. Sa isang paraan o iba pa, makukuha ng Prince Gang ang paggalang na inaakala nilang nararapat sa kanila. Nang makitang hindi na nagsalita pa si Levi, idinagdag ni Jeren, "Ikaw ay isang mabigat na tao sa iyong sariling karapatan. Hindi ba't mas mabuting magkaroon ng maraming kaibigan, lalo na kung sila ay mula sa pinakamayayamang pamilya sa Southampton? Makikinabang ka lang sa ganoong relasyon." Sa wakas, sumagot si Levi, "Kaya dapat kalimutan ko na ang lalaking iyon doon ay ininsulto ang aking asawa at sinubukan akong patayin ng ilang beses. Dapat ko ring baliwalain ang katotohanan na pinatay mo ang aking minamahal na aso at nagbanta na patayin ang isang buong blok ng mga sibilyan. Yan ba ang sinasabi mo? Tama iyan. Ang lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan, walang big deal." Ngumisi si Jeren. "Hindi mo ba naisip na medyo maliit ka? Hindi ba't mga aso lang sila? Ano ang mahalaga? At kung pipilitin kong ituloy ang bagay na ito?" Mahinang tanong ni Levi. "Pagkatapos ay gumawa ka ng mga kaaway sa lahat ng mga kilalang pamilya sa Southampton." Isang masamang kinang ang lumitaw sa mga mata ni Jeren. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 773. Smack! Bumaba ang kamay ni Levi at dama po ang isang nakakabinging sampal sa mukha ni Jeren. "Kung ganoon ay, maaaring isa lang itong aso sa iyo ngunit sa amin, ito ay isang buhay," humihingang nilalang. "Ito ay isang mahalagang buhay. Kaibigan natin iyon, ang ating kasamahan." Napaungol si Levi sa galit. Siya ay mabuti at tunay na baliw sa oras na ito. Isa sa mga aso ang palagi niyang kasama noong nasa militar pa siya. Ang paglalaro nito ay palaging nagpapasaya sa kanyang araw at nakatulong sa stress ng pakikipaglaban sa isang digmaan. Magkasama silang nasa frontline at nakipaglaban sa maraming laban. Pagkatapos nilang magretiro sa militar, dinala niya ito pabalik dito. Ngayon,
Pinatay ni Jeren ang kanyang mahalagang aso at nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin na ito ay, mga aso lamang. Para sa akin, ang buhay nito ay higit na mahalaga kaysa sa iyong hamak. Ang kanyang commanding aura ay sumabog sa kanyang paligid, na nagbibigay ng matinding pressure sa lahat ng naruroon. Palibhas ay napakalapit sa kanya, nanumpa si Jeren na bumaba ng ilang degree ang temperatura sa paligid, dahilan para manginig siya. Ang taong iyon ay pumatay ng napakaraming tao mula noong siya ay dumating sa South City. Tingnan mo ang doktor. Siya ay isang taong nagsumikap upang iligtas ang mga buhay. Niligtas ng lalaking iyon ang asungot na iyon ngunit paano nasuklian ng loko ang kanyang kabaitan? Hindi ba big deal sa iyo ang lahat ng ito? Paano ang iyong intensyon na patayin ang lahat sa kalyeng ito noon? Maliit na bagay din ba iyon sa iyo? Kung tayo ay mga mahihinang lalaki, baka patay na tayo ngayon. Parang mga bala ang mga tanong ni Levi kay Jeren, na nagugat sa kanya sa lugar. Ang natitirang bahagi ng Prince Gang ay namumutla sa kanilang takot. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na huminga ng napakalakas kung sakaling mapukas sa kanila ang galit ni Levi. Isang matigas na kislap ang pumasok sa mga mata ni Jeren at nagtanong siya, ibig sabihin ba nito ay hindi mo na kami pakakawalan? Hindi man sa ngalan ng mga pamilya ng Southampton. Seryoso ka bang naisip ko? Kayong lahat, lumuhad. Utos ni Levi. Ang White Tiger at ang iba pa ay lumokso sa pagkilos. Sa loob ng ilang minuto, wala ni isang tao ang nakatayo sa harapan ni Levi. Makakapagsalita ka ng nakaluhod. Napatingin si Levi sa nakaluhod na si Jeren habang sinasabi ito. Napaka-insulto. Ito na marahil ang pinaka-nakakahiyang sandali na naramdaman ni Jeren sa kanyang buhay. Siya ang pinuno ng Prince Gang. Isang prinsipe sa mga prinsipe. Ngunit dito siya nakaluhod sa harap ng iba. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Kinagat niya ang mga ngiping nakakuyom. You have some guts to do this to us. Patay kang tao. Maghintay ka lang at tingnan. Isang malupit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Levi. Ngayon, oras na para ayusin ang score sa bawat isa sa inyo. Pinuntahan niya si Lucas at huminto sa harap ng isa pang lalaki. Dahil nagnanasa ka sa asawa ko, kastahin mo siya. Hindi. Ang masakit na mga hiyawan ay napunit mula sa lalamunan ni Lucas at sa pagbuhos ng dugo, siya ay naging isang beteng. Sunod na itinoon ni Levi ang atensyon sa mga miyembro ng Prince Gang. Iniisip mo akong patayin, hindi ba? Hindi. W.E. Warren, sigaw nila bilang protesta. Baliin ang kanilang mga paa. Dahil hindi sila disiplinahin ng maayos ng kanilang mga magulang, gagawin ko ito para sa kanila. Isa pang koro ng masakit na hiyawan ang umalangaw habang sistematikong nabali ang mga binti ng mga miyembro ng Prince Gang. Ito ay talagang nakakatakot. Nang itinoon ni Levi ang tingin kay Jeren, nagsimulang magpanik ang huli. Anong gagawin mo sa akin? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 774. Naningkit ang mga mata ni Levi at malamig siyang nagsalita, hindi naman sobra-sobra ang pagputol ng braso sa pagpatay sa aso ko, di ba? Dahil sa banta ay namumula ang mukha ni Jeren sa alarma at nagpumiglas siya upang makatakas. Isa siyang prinsipe. Kung ang isa niyang braso ay naputol ng ganoon, masisira ang kanyang reputasyon ng tuluyan. Hindi na siya muling makakatingin sa mga mata ng sinuman. Hindi, pakiusap. Pag-usapan natin ito, okay. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Nag-aalalang daldal niya. Sa sandaling iyon, ang kanyang gusot na anyo ay ginawa siyang kamukha ng ibang normal na tao. Nawala na ang kanyang kayabangan at prinsipeng kilos. Gusto ko ang aking aso. Nanlamig ang mga mata sa kanyang galit, pinandilatan siya ni Levi. Natigilan si Jeren sa sinabi niya. Patay na ang aso niya. Paano ko ito ibabalik sa kanya? Sa susunod na segundo, nagkaroon ng metal na kislap ng isang talam na bumabagsak. Walang silbi ang kanang braso ni Jeren sa lupa. Kaagad, ang dugo ay nag-spray na parang isang pulang-pula na bukal. Ang kanyang mga pag-ungol ng sakit ay may halong sakit ni Lucas at ng iba pa, umaalingaw-ngaw sa malawak na patio. Kaya, napilayan ni Levi ang bawat miyembro ng Southampton Prince Gang. Ang tanging exception ay ang magkapatid na Jones, na umalis ng mas maaga at hindi nasangkot sa insidenteng ito. Ito ay isang mantsa na hindi kailanman mabubure sa reputasyon ng prestihiyosong Prince Gang.
Sa isang kisap mata, sila ay nahulog mula sa biyaya. Walang sino man ang umasa nito. Napahiyaw si Jaren, mapapangako ko sa iyo na babalik tayo para maghiganti. Papatayin kita. Papatayin ko lahat ng pamilya at kaibigan mo. Hindi ako titigil hanggat hindi namamatay ang bawat isa sa kanila. Ngumiti si Levi ng mapait at sumagot, walang sino man sa inyo ang nadisiplina ng maayos noong bata ka pa. Ang alam mo lang kung paano gawin ay bully ang mahina at itapon ang iyong timbang. Walang krimen na masyadong masama para sa iyo. Ang ginagawa ko lang ay turuan ka ng leksyon para sa mga magulang mo. Ngunit sa tingin ko ay hindi pa iyon sapat. Pagtingin sa kanyang relo, nagpatuloy siya, bago ang hating gabi ngayong gabi, ang iyong mga pamilya ay luluhod sa harap ko at humingi ng tawad sa iyong mga ginawa. Kung hindi, may kahihinatnan. Ikaw, kalokohan lang yan. How dare you demand that? Nakakahiya ka talaga. Itapon mo sila dito. Pinaalis sila ni Levi gamit ang kanyang kamay. Mabilis na ginawa ng kanyang mga tauhan ang sinabi niya. Sa kanilang kasalukuyang estado, ang mga miyembro ng Southampton Prince Gang ay talagang nakakalungkot na tanawin. Madilim ang mukha ni Jaren habang sumisigaw, bumalik tayo sa Southampton. Kailangan nating sabihin sa ating mga pamilya ang nangyari. Kung sino man ang may kinalaman sa nangyari kanina ay kailangang mamatay. Aalisin ko ang kanyang balat mula sa kanyang laman at iinuman ang kanyang dugo na parang ito ang pinakamagandang alak doon. Uukit ko ang laman niya sa mismong buto niya. Kapag tapos na ako sa kanya, magmakaawa siyang mamatay. Maghiganti ka. Dapat tayong maghiganti. Ang iba ay sumigaw bilang pagsang-ayon. Walang mga salita upang ilarawan ang lawak ng kanilang pagkamuhi kay Levi. Samantala, pabalik sa Southampton, si Tyler at Wales ay nag-uusap ng walang ginagawa. Narinig mo ba si Lucas nitong nakaraang 2 araw? Iniisip ko kung nagawa niyang makuha sina Zoe at Helena. Wala silang natanggap na balita mula sa iba mula nang bumalik sila sa Southampton. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 775. Humalaklak si Wales at sumagot, ito si Lucas na pinag-uusapan natin. Ang pagkuha ng babae para sa kanyang sarili ay larong pambata para sa kanya. Pinag-isipan iyon ni Tyler at kailangang pumayag. Si Lucas ay isang dominanteng tao na palaging ginagawa ang gusto niya sa Southampton. Walang sino man ang nang-ahas na pigilan siya dito, kaya sino ang magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ito sa South City. Pero bakit hindi pa siya bumabalik? At wala ding balita sa kanya. I tried calling him but strangely enough, naka-off ang phone niya. Dahil medyo mas metikuloso kaysa sa kanyang kapatid, naramdaman ni Tyler na may mangyayari. Sobrang saya siguro niya. I wouldn't mind sleeping with those two beauty also. Puna ni Wales na may nakakalokong ngisi. Nakakunot ang kanyang noo, pinag-isipan ni Tyler ang lahat ng nangyari sa ngayon. Bigla siyang nagmungkahi, sa palagay mo ba ay nagkaroon siya ng problema? Bakit mo sasabihin iyan? Narinig ko si Jaren at ang iba pang Prince Gang ay umalis din sa Southampton ngunit walang sino man ang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Nagsisimula na akong maghinala na may nangyari kay Lucas at tinulungan nila siya. Napaisip si Tyler. Tinapik ng kapatid niya ang balikat niya. Oh, tara na. Nag-o-overthink ka sa mga bagay-bagay. Isipin mo na lang kung sino ang nasa tabi ni Zoe. Si Levi lang pala. Sa tingin mo ba ay may magagawa siya kay Lucas? Hindi naman sa lahat ng tao ay kaya niyang pilayin si Lucas. Totoo yan. Si Levi ay isang walang kwentang basura. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Michael mula sa likuran nila. Lolo, pinag-uusapan natin si Levi, sagot ni Wales. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Michael. He snapped, di ba sabi ko wag mo nang banggitin si Levi Garrison? Hindi siya karapat-dapat sa ating atensyon. Lolo, ganito po, mabilis na ipinaalam ni Tyler kay Michael ang nangyari kay Lucas. Nang matapos siya ay sumili ang ngiti sa mukha ng matanda. So yun ang nangyari. Napahamak si Levi ngayong nakatitig sa kanya si Lucas. Sa totoo lang, si Levi ay isang maluwag na dulo ng pamilya Jones na maaaring bumalik upang kagatin kami sa asno sa hinaharap. Sa kasamaang palad, hindi natin siya basta-basta maalis. Ito ay isang magandang pagkakataon na dapat nating pasalamatan si Lucas. Napangiti si Wales ng baliw sa sinabi ng kanyang lolo. Sobrang totoo.
Walang paraan na makakaligtas si Levi sa isang paghaharap kay Lucas. Hindi na natin siya kailangang alalahanin pa. Kumunat ang noo ni Tyler at nagpahayag ng kanyang pag-aalala, na sinagot naman ng kanyang lolo, Tyler, masyado kang nag-overthink sa mga bagay-bagay. Maging ibang tao, baka nasa panganib si Lucas. Pero si Levi lang ito. Sa tingin ko ay hindi niya kayang gumawa ng anumang gulo, lalo pa ang pagiging banta niya kay Lucas. Isang mapang-asar na muso si Michael. Ang paghahambing nina Lucas at Levi ay parang paghahambing ng isang kuting sa isang tigre. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 776. Sa isa sa mga downtown area ng Southampton. Sa kabila ng pagiging isang downtown area, ang partikular na lugar na ito ay walang laman. Wala ni isang kaluluwa ang makikita sa loob ng 10 kilometrong radius nito. Ang kakaibang kababalaghan na ito ay maaaring may ugnay sa mga gwardya na nagpapatrolya sa bawat kalsada na patungo dito dahil ang lugar na ito ay nakalista bilang pribadong pag-aari. Kung kanino pag-aari ang ari-arian, ito ay walang iba kundi ang pinakakilalang pamilya sa Southampton, ang maharlikang pamilya ni Goal. Ang pamilyang Goal ay sinasabing umiral dito sa loob ng halos 1,000 taon, isang patunay ng kanilang husay. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nakahandusay sa lupa sa harap ng mga tarangkahan ng manor. Bawat isa sa kanila ay nabali ang mga braso o binti. Isang kawawang kaluluwa ang halatang kinapan habang patuloy na umaagos ang dugo mula sa pagitan ng kanyang mga binti. Ang tanging bagay na mayroon sila ay ang lahat ng mga ito ay mukhang lubhang nakakaawa. Ilang sandali pa, bumukas ang mga pinto ng mansyon at bumuhos ang isang malaking grupo ng mga tao. Kabilang sa kanila ang isang matandang lalaki na may manyeb na puting buhok na nakahawak sa isang tungkod na may ulo ng dragon. Ang matanda ay tila malapit sa 100 taong gulang. Bagamat hindi na siya maliksi tulad ng dati, kumikinang at matalas pa rin ang kanyang mga mata. Ang matanda ay walang iba kundi si Zabian Goal, ang patriarch ng pamilya Goal. Sa Southampton, magalang siyang tinawag na Elder Goal ng iba dahil siya ang may huling desisyon sa karamihan ng mga bagay. Ang kanyang mga salita ay panghuli, na nagpapasya sa kinabukasan ng lungsod o sa kapalaran ng isang tao. Ang lahat ay parehong humanga at natatakot sa kanya, kaya tinatrito siya ng may lubos na paggalang. Si Jeren ang paborito niyang apo at siya rin ang pinakapinagmamalaki niya. Ginugol niya ang huling 20 taon ng kanyang buhay sa pag-aalaga at pag-aayos sa kanyang apo upang maging kahalili niya. Kaya naman, nang makita niyang nawawalan ng braso ang kanyang mahal na apo, sumabog siya. Bang! Ibinagsak niya ang kanyang tungkod sa sahig at agad na naputol ang patpat ng kahoy. RAAAARGH. Ibinalik niya ang kanyang ulo habang ibinubuhos niya ang kanyang galit sa langit. Ang iba sa pamilya Goal ay sumigaw din sa galit sa pagmamaltrato ng isa sa kanilang sarili. Sa Southampton, sila ay halos mga Diyos para sa lahat ng paggalang na ibinigay sa kanila ng mga tao. Ang lahat ay palaging yumuyuko upang pagsilbihan o pasayahin sila. Sa katunayan, kadalasan kung sino man ang kumausap sa kanila ay nakaluhod. Sila ang pinakamakapangyarihan at kilalang pamilya sa Southampton. Ang takot na naramdaman ng lahat sa kanila ay nakaugat na kung kaya't marami ang magdurusa sa insomnia sa pagbanggit lamang ng kanilang mga pangalan. Ang ilan ay katutubo pang ang makaramdam ng pagnanasang lumuhad. Ito ay humantong sa walang sinumang nang ahas na saktan si Jeren at ang kanyang mga kaibigan, na iba pang iba't ibang kabataang tagapagmana ng mga kilalang pamilya. Ang hindi inaasahan ng sinuman ay ang isang taong magiging matapang na pumutol sa braso ng prinsipe. Sa kabila ng pagkawala ng braso, sumasayaw ang saya sa mukha ni Jeren. Sa kasamaang palad, nakilala namin ang isang hindi kapani-paniwalang malakas na kalaban sa pagkakataong ito. Pinatay ko ang aso niya at pinutol niya ang braso ko bilang paghihiganti. Pinilayan din niya ang bawat isa sa amin mula sa Prince Gang. Hindi lang iyon, pero sinasabi rin niyang kailangan siyang puntahan ng ating mga magulang bago maghating gabi ngayon at lumuhad habang humihingi ng tawad. Sino ang gumawa nito? Angal ni Zabian. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 777. Sinundan ng katahimikan ang tanong ng patriarch. Wala pang ibang miyembro ng pamilya ang nakakita sa matandang lalaki na galit na galit. Nako, galit na galit si Elder Goal sa pagkakataong ito.
isang lalaki mula sa South City na tinatawag na Levi Garrison. Siya ay may ilang mga dalubhasang mandirigma na kasama niya. Hindi ako kalaban para sa pinakamalakas niya. Paliwanag ni Jaren. Si Elder Gold nga pala, parang kamag-anak sila ng Southern Union. Personal kaming nasaksihan habang ang mga miyembro ng Southern Union ay lumuhad sa harap niya. Tumunog ang isa sa mga miyembro ng Prince Gang. Paano kung konektado sila sa Southern Union? As if naman natatakot ako sa kanila. Wala akong pakialam kung sino siya, papatayin ko siya kahit taga Oakland City siya. Nanlalaki ang mga mata ni Zabian habang nagutos, makipag-ugnayan sa lahat ng iba pang pamilyang sangkot sa insidenteng ito. Sabihin sa kanila na magtipon kaagad dito. Ngayong gabi, personal kong aakayin sila sa South City. Gusto kong makita kung sino sa mapahamak na lungsod na iyon ang maglakas loob na tumanggap ng paghingi ng tawad mula sa akin. Lahat ng naroon ay namangha sa kanyang sinabi. Hindi nila akalain na darating ang araw kung saan pupunta si Zabian sa isang maliit na lungsod gaya ng South City mismo. Sa lalong madaling panahon, dumating ang patriarch ng pangalawang maharlikang pamilya ng Southampton, si Mario Hunt. Nagalit siya nang malaman niyang baldado ang apo niyang si Jackson. Ang patriarch ng pamilya Quinn, si Hayden Quinn, ay lalong nagalit. Ang kanyang mahal na apo ay kinapan na parang hayop. Iyon ay hindi katanggap-tanggap. Makalipas ang ilang sandali, naruroon lahat ang iba't ibang ulo ng mga pamilya. Sa nangungunang 30 prestihiyosong pamilya sa Southampton, ang tanging pamilyang wala rito ay ang mga Jones. Tandaan, ang usaping ito ay may kinalaman sa ating reputasyon. Dapat muna tayong maging low profile sa ngayon. Ano man ang maaaring maghintay hanggang matapos nating harapin ang mga barbaro na ito sa South City. Mariing utos ni Zabian. Gaya ng inaasahan, agad namang sumang-ayon ang lahat sa kanyang plano. Sa pamamagitan nito, ang 29 na pamilya ay sama-samang nagtungo sa South City. Dahil kailangan nilang maging low profile, hindi sila nagdala ng maraming lalaki. Gayunpaman, ang mga dinala nila ay ang pinakamahusay na manlalaban na mayroon sila. Ang grupong ito ng mga nangungunang mandirigma sa Southampton ay higit pa sa sapat upang wasakin ang Southern Union ng maraming beses. Sa Guardian Mansion ng South City, si Levi ay nanonood habang si Asher Dragon at ang iba ay nag-aayos ng mga dingding. Nabaluktot ang mukha niya sa inis na ekspresyon habang galit na bumubulong, ito na ang pangalawang beses na nawasak ang mga pader na ito. Sa susunod, itutulak ko ng kanya ng sino mang sumire sa kanila. Masayang sabi ni Kirin, Sir, maaaring mangyari iyon ng mas maaga kaysa sa inaakala mo, kahit ngayong gabi. Sigurado akong bumalik ang mga brats na iyon para humingi ng reinforcements. Maghihintay ako, ang bored na sagot ni Levi habang inaalis sa isip niya ang bagay na iyon. Sa sandaling iyon, maraming tao ang lumitaw sa looban. Nakilala niya si Mike, ang Commander-in-Chief ng South City Warzone, at si Percy, ang Commander-in-Chief ng Northampton Warzone. Gayunpaman, ang iba pang 6 ay hindi niya kilala. Huminto ang 8 lalaki sa harap ni Levi at sumaludo sa kanya. Magandang araw, Chief. Nakangiting nagsalita si Percy, Sir, ang 8 war zones ay nagko-consider ng joint exercise sometime soon. Ang mga lalaking ito ang commanders-in-chief ng iba pang 6 na war zones. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 778. Ito ang Commander-in-Chief ng Southampton Warzone, Clark Pond. Hello Chief. Isang karangalan na makilala ka. Excited na sabi ni Clark. Ang Southampton Warzone ay isang napakahalagang lugar. Mula sa pananaw ng militar, mas mahalaga ito kaysa sa Northampton at South City Warzones. Kaugnay nito, mas mahalaga ang posisyon ni Clark kaysa kina Mike at Percy. Ngumiti si Levi, narinig ko na kayo. Nagulat si Clark na talagang naalala siya ng God of War. Ito ay isang karangalan ng habang buhay para sa kanya. Nagsimulang magpakilala si Percy sa iba. Ito ang Commander-in-Chief ng Haven Warzone, si Zayden Fairfield. Chilshire Warzone, Weston Zink. South Lake Warzone, Stanley Hodge. Narito, Darren Maxon mula sa North Lake Warzone. At panghuli, si Zayden Ziegler mula sa Westview Warzone. Kuwit tuldok, nakipagkamay si Levi sa 5 pa.
This made them so excited and emotional, na para bang ngayon lang nila nakilala ang kanilang idolo. Laking gulat nila. Hindi nila inaasahan na ang maalamat na Diyos ng digmaan mismo ay magiging napakadaling lapitan at down to earth. Chief, ano ang nangyari sa mga dingding at sahig dito? Curious na tanong ni Clark. Walang anuman, may bumunggo sa kanila. Sabi ni Levi. Ano, may nag-away dito. Kailangang huminga ng malalim si Clark at ang iba pang mga pinuno. Una, nagulat sila na may mga taong naglakas loob na lumaban doon. Pangalawa, upang lumikha ng gayong pinsala, ang tao ay dapat na isang master. No big deal, grupo lang sila ng mga bata. Darating ang kanilang mga magulang ngayong gabi para humingi ng tawad. Ngumiti si Levi. Sa kanyang mga mata, ang Prince Gang ay talagang isang grupo ng mga bata. Ang kanyang karanasan sa nakalipas na 6 na taon ay higit pa sa naranasan ng maraming tao sa loob ng 60 taon. Masyadong mature ang lalaki, parang isang matandang boogeyman. It's good to know na pumunta sila dito para humingi ng tawad. Katangahan kong isipin na may isang taong may lakas ng loob na saktan ka, Chief. Nagtawanan si Clark at ang iba habang sinusundan si Levi papasok ng bahay. Sa lalong madaling panahon, ang 8 war zone ay malapit ng maglunsad ng kanilang magkasanib na ehersisyo. Gusto nilang magbigay ng ilang mungkahi si Levi, dahil ang pangunahing layunin nila ay magbigay pugay sa kanya. Edberg Manor, Southampton. Tinawag ni Michael sina Tyler at Wales. Baka may mangyari sa lalong madaling panahon. Sabi ni Michael. Oh, ano ang nangyayari? Nagtataka silang dalawa na tumingin sa kanilang lolo. Kakatanggap ko lang ng balita na umalis na si Elder Gold sa Southampton. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Sabi ni Michael. Ano? Paano ito posible? Ang lalaki ay hindi umalis sa Southampton sa nakalipas na 50 taon, hindi ba? Laking gulat ni Tyler. Nangangahulugan ang pag-alis ni Zab Ian Gold sa Southampton na may mangyayaring napakalaki. Ilang dekada na siyang hindi nakakapunta kahit saan. Sabi ni Tyler, may kinalaman kaya ang bagay ni Lucas dito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 779. Imposible yan. Sa bagay, 2 babae lang. Ano kaya ang nangyari mula doon? At saka, sino pa sa South City ang maglalakas loob na gumawa ng isang bagay kay Lucas? Pabayaan mo na lang si Elder Gold na umalis sa lungsod na ito para sa kanya. Nagpalitan ng tingin sina Michael at Wales. Natitiyak pa rin nila na maayos si Lucas, at si Levi ay hindi makapagdulot ng anumang ripples. Tyler, nag-o-overthink ka dito. Isipin mo, anong mga alon ang posibleng idulot ni Levi? Hindi napigil ang sabihin ni Michael. Lolo, bakit hindi ako pumunta sa South City para tingnan kung ano ang nangyayari? Mungkahi ni Tyler. Sige, tingnan mo para mas maging kalmado tayong lahat. Kung sakaling may mangyari, makukuha natin ang unang impormasyon. Tumanggo ang matanda bilang pagsang-ayon. Sa pamumuno niya sa malaking pamilya, puno siya ng mga diskarte. Sa kabilang side, iniulat ni Yadriel Larson ang insidente kay Grover. Ano, tiyak na pupunta si Zab Ian Gold sa South City para maghanap ng gulo pagkatapos. Nagulat si Master. Tama, baka dumating na siya. Nag-aalalang sabi ni Yadriel. Hindi mangyayari iyon. Pupunta ako at pigilan siya. Palihim na nakapasok ang mga tropa ni Zab Ian sa South City. Gayunpaman, napatigil sila nang pumasok sila sa lungsod. Nang malapit na silang magbulol sa galit, nakilala nila si Grover. Anong ginagawa mo dito, Grover? Malamig na tanong ni Zab Ian. Bumalik ka ngayon. Malalagay ka sa malalim na gulo. Pinayuhan siya ni Grover. Ha? Alam kong may kaugnayan ka sa taong iyon. Gayunpaman, kahit anong background niya, kukunin ko siya. Hindi makarinig ng kahit ano si Zab Ian. Huwag ka nang magsabi. Ang desisyon ay ginawa sa sandaling umalis ako sa Southampton. Ang kanyang saloobin ay mas determinado kaysa dati. Hindi man lang siya makumbinsi ni Grover at wala nang pagpipilian kundi bumalik. Napakabilis, dinala ni Zab Ian ang kanyang grupo sa isang mahiwagang lugar. Ang partikular na lane na ito ay napakatahimik at kakaunti ang populasyon. Madaling gawin ang mga bagay sa mga tahimik na lugar tulad nito. Walang makakaalam kahit may malaking nangyari. Woof woof woof.
Ang asong tumatahol sa Guardian Mansion ay nagpaalerto kay Levi at sa kanyang grupo. Dumating na ang mga bisita natin. Ngumiti si Levi. Chief, wala ka bang pakialam kung pupunta tayo at tingnan kung sino ang taong ito? Sigurado siyang may lakas ng loob na balbesan ang leon sa kanyang lungga. Si Clark at ang iba ay sobrang curious. Sino ang maaaring kumilos ng napakasama sa harap ni Levi at ginawa ang Guardian Mansion ng isang kasuklam-suklam na estado? Hindi talaga. Sino ang nakakaalam na maaaring siya ay isang taong kilala mo? Ngumiti si Levi. Sumunod naman sa likod niya si Clark at ang iba pa. Paglabas ng pinto, nakita nila na ang pasukan ay puno ng mga tao at bawat isa sa kanila ay may mahusay na ugali. Maliwanag, sila ang mga Panginoon ng mga Panginoon. Siguradong mas malakas sila kaysa sa mga mula sa Prince Gang. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 800. Lolo, sila na. Sila ay malakas. Nangunguna sa kanila ang nakatayo sa gitna. Tinuro ni Jeren si Levi. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makakita ng isa pang 8 estranghero na darating nang wala saan. Pero wala siyang pakialam. Sa kanyang lolo dito, kahit isang 800 tao pa ay wala na sanang silbi. Nang makita si Levi at ang kanyang mga tauhan, itinoon ng mga pinuno ng 29 na nangungunang pamilya sa Southampton ang kanilang mga tingin sa kanilang mga kaaway. Halos hindi na sila makapaghintay na lumunin sila ng buhay. Napakalakas ng loob na pilayan ng isang tao ang kanilang pinakamamahal na anak. Pilit na pinigilan ni Zabian ang kanyang galit at malamig na nagtanong, ikaw ba ang pumutol sa braso ng apo ko? Talaga, ako iyon. Pinatay niya ang aso ko at ang ginawa ko lang ay baliin ang isang kamay niya. Iyon ay napakamaawain sa akin, mahinahong sabi ni Levi. Sinasabi mo ba sa akin na kaya mong pinatay ang apo ko dahil sa isang aso lang? Hindi na magalit si Zabian. Si Jeren, ang pinakamaraming kabataang talento ng Southampton, ay inihahambing sa isang aso. Paano niya na kaya itong nakahiga? Ang susi ay naputol ang braso ng kanyang apo dahil sa isang aso. Tama, mata sa mata, which is very fair. Gayunpaman, iniligtas ko ang buhay ng iyong apo. Marahil ang buong pamilya Goal ang dapat na magpasalamat sa akin sa halip. Ang linyang iyon ang nagsimula sa lahat. Natahimik silang lahat at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Paano niya nasasabi ang ganyan? Kailangan siyang pasalamatan ng pamilya Goal. Kuwit tuldok-tuldok. Ito ay hindi maiisip para sa bawat isa sa mga kilalang pamilya mula sa Southampton. Ang lalaki sa kabilang panig ay malinaw na nagdedeklare ng digmaan sa unang pamilya ng Southampton, ang pamilyang Goal. Malaki. Napakatapang mo. No wonder natalo ang apo ko sa iyo. Imbes na magalit, tumawa ng malakas si Zabian. Nakakast mo rin ba si Lucas Quinn? Nagpatuloy sa pagtatanong ang patriarch. Oo. Dahil wala siyang kontrol sa ibabang bahagi ng kanyang katawan, kinuha ko ang kontrol. Walang pakialam na sagot ni Levi. So, pilayan mo ang buong Prince Gang. Pinaikit ni Zabian ang kanyang mga mata. Oo, ginawa ko. Dahil hindi sila tinuruan ng maayos ng kanilang mga magulang, ginawa ko kayong lahat ng pabor at tinuruan ko sila ng leksyon. Nakatitig din ng diretso ang mga mata ni Levi kay Zabian. Excellent, narinig naming lahat. Inamin niya ang lahat ng krimen. Sabi ni Zabian sa ibang tao. Napasigaw ang lahat, mata sa mata, paghihiganti, paghihiganti. Bumungad ang boses ni Levi. Hindi ka ba nandito para humingi ng tawad? Natigilan si Zabian. Bago ko sila pinakawalan, sinabi ko sa kanila na dalhin ang kanilang mga magulang dito para lumuhad at humingi ng tawad. Matigas na sagot ni Levi, dapat pasanin ng mga magulang ang mga kasalanan ng kanilang mga anak. Hindi ka ba pumapayag? Nagulat ang lahat ng mga pinuno. Pinipilit niya talaga sila ngayon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 801. Maging si Clark at ang iba pa sa kanila ay nataranta. Hindi ba sila dapat pumunta at humingi ng tawad? Bakit lahat sila ay mukhang mabangis, na para bang narito sila kumain ng isang tao? Si Clark ay may salungat na hitsura sa kanyang mukha habang siya ay nakatago hanggang sa likuran. Noong una siyang lumabas, nakilala niya agad silang lahat. Lahat sila ay mga pinuno ng Southampton. Lalo na si Zabian, na siyang pinakamahalagang tao mula sa Southampton.
Paanong hindi niya ito kilala? Sa lahat ng tao, sino ang mag-aakala na nasaktan nila si Levi? Hahaha. Napahagalpak ng tawa si Zabian nang marinig niya si Levi. Tuwang-tuwa siya. Sobrang tagal na rin nang hindi niya nakilala ang isang mayabang na binata. Nakasalubong niya ang mga mayayabang na binata noon, ngunit pinatay niya silang lahat. Naniniwala siya na isa rin sa kanila si Levi. Anak, hindi mo talaga alam kung sino ako, ano? Tanong ni Zabian. Ayoko, at hindi ko na kailangan pang malaman, dahil alam kong hindi kita kapareha. Malupit, lalagyan ng nobela. Mayabang, hindi matiis. Gayunpaman, si Levi ay may isang tiyak na kalmado tungkol sa kanya na kumokontrol sa buong kapaligiran. Dahil dito, medyo nagpanik si Zabian. Naalala niya kung paano siya sinubukang pigilan ni Grover. Ang batang ito ba ay tunay na tagapagmana mula sa Oakland City? Taga Oakland City ka ba? Tanong ni Zabian sa kanya. Hindi. Ako ay ipinanganak at pinalaki sa Northampton. Sabi ni Levi, mabuti kung ganoon. Ngumiti si Zabian. Kado, let me tell you, there are some people in this world na hindi mo kayang masaktan. Isang halimbawa ay ang aking apo. Ako, si Zabian Goal, ay nagsabi noon na sisirain ko ang mga pamilya ng sino mang maglalakas loob na hawakan man lang ang apo ko. 24 na taon na ang nakalipas, at walang nang ahas na hawakan man lang ang apo ko. Ikaw ang pinakauna, at pinutol mo ang kanyang kamay. Kalmadong nagsalita si Zabian na parang nagkukwento lang. Gayunpaman, ang lahat ay nahuli ng panginginig at nagsimulang pawisan nang marinig nila siyang magsalita. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin sa iyo? Biglang hininaan ni Zabian ang tono at nginitian siya. Patayin mo ako. Tumawa si Levi. Oo, at hiwain ka sa libu-libong piraso. Wala sa mga miyembro ng iyong pamilya ang mabubuhay upang makita ang araw. Bawat isa sa inyo ay hiwa-hiwain para pakainin ang mga aso. Kinasusuklaman ni Zabian si Levi hanggang sa kanyang kaibuturan. Mahilig ka sa aso, di ba? Puputulan ko ang magkabilang kamay mo at paunti-unting kainin ng mga ligaw na aso. Gusto kong panoorin mo ito ng sarili mong mga mata. Wala pang nakakita ng ganitong nakakatakot na Zabian. 50 taon na ang nakalipas, at si Levi lang ang nakatulak sa kanya sa gilid ng ganito. Mahusay na pananalita, gayunpaman, wala kang magagawa sa akin. Pinapalakpakan siya ni Levi. Bakit? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, wala akong pakialam kung sino ka, tiyak na ibinabagsak kita ngayon. Mabangis na umungol si Zabian. Haha, pagdating sa kung sino ako, baka hindi mo ako kayang saktan. Biglang tumawa si Levi. Tumingin siya kay Clark at sa iba pang grupo habang nakangiti, or rather, you can't afford to offend any one of us here. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 802. Oh, saka sino ka? Tanong ni Zabian. Ngumiti si Levi. Guys, magpakilala kayo. Tumayo silang lahat at nagsimulang magpakilala. Zayden Fairfield, Commander-in-Chief ng Haven Warzone. Weston Zink, Commander-in-Chief ng Chilshire Warzone. Stanley Hodge, Commander-in-Chief ng South Lake Warzone. Darren Maxon, Commander-in-Chief ng North Lake Warzone. Zayden Ziegler, Commander-in-Chief ng Westview Warzone. Percy Covington, Commander-in-Chief ng Northampton Warzone. Mike Pence, Commander-in-Chief ng South City Warzone. Kuwait. Napatulala naman si Zabian at ang grupo niya nang isa-isang nagpakilala ang grupong iyon. Nakanganga ang bawat isa sa kanila na parang tinamaan lang ng kidlat. Sa katunayan, ang isa ay maaaring makapagpasok ng mga itlog sa kanilang nanganganga na mga bibig. Sa pagkakataong ito, tumayo rin si Clark at sumigaw, Clark Pond, Commander-in-Chief ng Southampton Warzone. Bang! Nang makita nila si Clark, si Zabian at ang iba pang mga pinuno ng Southampton ay lubos na nabigla ng hindi masabi. Masyadong nakakagulat para sa kanila na makita ang Clark Pond. Hindi sila lubusang naniniwala sa self-reported identity ng 7 taong nauna sa kanya. Gayunpaman, alam ng bawat isa sa kanila kung sino si Clark Pond. Siya ang tunay na pakikitungo, nagaganap ang iba ay totoo rin. Ang mga commanders-in-chief mula sa lahat ng 8 war zones ay natipon dito. Anong klaseng background meron siya? Napakalakas ni Zabian,
hindi siya natatakot sa Southern Union o sa mga kilalang pamilya mula sa Oakland City. Gayunpaman, gaano man siya kalakas, hindi niya maiwasang yumuko sa grupong ito ng mga tao. Sino kaya siya? 300 ang mga mata ay bumagsak kay Levi, dahil lahat sila ay curious kung sino talaga siya. Sige, ituloy. Hinimok sila ni Levi. Asher Dragon, nagsisilbi sa Western Region bilang hari ng digmaan. Phoenix, nagsisilbi sa Southern Region bilang hari ng digmaan. White Tiger, nagsisilbi sa Eastern Region bilang hari ng digmaan. Black Tortoise, nagsisilbi sa North Region bilang hari ng digmaan. Kirin, nagsisilbi sa Central Region bilang hari ng digmaan. Kuwit-kuwit, tumayo ang 5 hari ng digmaan para magpakilala. Nakakaloka, sobrang nakakaloka. Bang, bang, bang. Kuwit-kuwit, ang bawat isa sa mga kilalang pinuno mula sa Southampton ay isa-isang lumuhad sa lupa. Nanghina na ang kanilang mga tuhod at hindi na nila masuportahan ang kanilang mga katawan. Nakakatakot. Ito ay talagang nakakatakot. Hindi lang ang 8 commander-in-chief ang nandoon, magiging 5 hari ng digmaan ay naroon din. Ano pa ang natitira upang gawin? Walang background. Siya ang kanyang sariling pinakamatibay na background. Napatitig si Jaren kay White Tiger at biglang naunawaan kung bakit siya natalo. Ang White Tiger ay ang kilalang hindi mapigilan na mamamatay sa larangan ng digmaan. Natural lang na matalo siya. Sa kabuuan, mahigit 10 sila, at bawat isa sa kanila ay nangungunang pinuno ng hukbo. Ano ang maaari nilang gawin ngayon? Susunod, ang bawat isang tao ay tumingin sa parehong tao sa kumpletong pagkakaisa Levi. Nandoon ang 5 hari ng digmaan, at nandoon lahat ang 8 pinunong commander. Siya kaya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 803. Ang pag-iisip na iyon lamang ang nagpamanhid sa lahat at namumuo ang kanilang dugo, habang ang daloy ng malamig na hangin ay dumadaloy sa kanilang mga katawan. Sa harap ng lahat, bumagsak ang mukha ni Zabian. Sisi, pwede ba siya? Siya kaya ang maalamat na figurang iyon. Ang nag-iisang 5-star God of War sa buong kasaysayan ng Erudia. Ang Diyos ng digmaan mismo. Iyon ang nagpaliwanag kung bakit siya walang pakialam sa lahat ng bagay. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang hawakan ang Prince Gang. Siya pala ang Diyos ng digmaan. Nabalitaan ni Zabian na ang mga pamilya ng Gates at Caesar ay nabura dahil dumating sila sa South City. Gayun din, tila ang guro ng Southern Union ay pumunta sa South City para sa kapakanan ng kanyang disipulo, ngunit nawala ang lahat ng pakikipag-ugnayan pagkatapos noon. Kuwit-kuwit. Ngayon ay naging malinaw na ang lahat. Lahat sila ay natalo ng napakalaking Diyos na ito. Sa kanyang presensya, paano kung ang lahat ng mga kilalang pamilya sa Southampton ay magkasama? Nanghihinayang. Lubos na panghihinayang. Si Grover ay personal na lumapit sa kanya upang payuhan siyang umalis. Hindi niya pinansin ang payong iyon dahil sa sobrang pagkabalisa niya. Kung iisipin ngayon, ito ay isang malapit na ahit. Para pumunta si Grover at payuhan siya, ipinakita nito na hindi talaga siya ang kapareha ni Levi. Ako si Zabian Gold ng Southampton, narito para magbigay galang sa Diyos ng digmaan. Bang! Napaluhod siya sa harap ni Levi. Lahat tayo ay narito upang magbigay ng respeto sa Diyos ng digmaan. Sumunod ang lahat habang nakaluhod at sabay na sumisigaw. Si Jaren at ang iba pang mga nakababata ay natulala sa kanilang nakita at hindi sila makapag-react. Nang makita nilang isa-isang lumuluhod sa sahig ang kanilang mga lolo't ama ay tuluyan na silang napatulala. Lumuhad. Bakit nakatulala ka pa rin? Napilitan silang lumuhad sa sahig at lumuhad lahat sa harap ni Levi. Hindi namin alam kung sino ang kinakaharap namin at nasaktan ka namin, sir, parusahan mo kami. Ang hinihiling ko lang sa iyo ay protektahan ang angkan ng pamilya Goal. Nakadikit sa lupa ang ulo ni Zabian habang time na nagmamakaawa. Dahil nasaktan ang Diyos ng digmaan, ang tanging inaasahan niya ay ang mapanatili ang lahi ng kanyang pamilya. Ito ay pareho para sa lahat ng iba pa. Kakayanin nila ang anumang parusa, hanggat pinapayagan sila ni Levi na iligtas ang isang inapo upang mapanatili ang kanilang lahi. Tumingin si Levi kay Clark at sa iba pa nila, kasalanan mo ang lahat. Papatayin ko na lang ang ilan sa kanila. Dahil sa iyo, nalantad ang aking pagkatao.
Kasalanan namin ito, Chief. Si Clark at ang iba pang mga pinuno ay lahat ay tumingin sa ibaba na parang nagkasalang mga bata. Gawin natin ito. Lahat kayo ay makakatakas sa kamatayan ngunit may kaparusahan pa rin. Mula ngayon, lahat kayo ay kailangang sumuko sa akin. Taon-taon, kailangan mong tustusan ang mga gastusin sa militar, gumawa ng charity work, at mag-ambag sa pag-unlad ng Southampton. Sabi ni Levi, payag kami. Tuwang-tuwa lang sila na handang pakawalan sila ni Levi. At least kaya nilang protektahan ang pamilya nila. Napailing si Clark at ang iba pa sa mapait na ngiti. Bago pa man marating ni Levi ang Southampton, pinagsama niya ang lahat ng 29 na kilalang pamilya mula sa Southampton. Sinabi ni Zabian, Sir, 29 sa nangungunang 30 kilalang pamilya ng Southampton ang naririto, maliban sa pamilyang Jones. Ano sa tingin mo? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 804. Natuwa si Levi nang marinig ang tanong na iyon. Hindi niya inaasahan na tipunin ang lahat ng 30 pamilya, maliban sa mga Jones. Nagkataon lang, hindi nakita ng mga Jones ang pagdating nito. Lahat ng 30 kilalang pamilya ay nasa ilalim na ngayon ni Levi, maliban sa pamilyang Jones. Hindi na kailangang gumawa ng anuman sa mga Joneses. Ngumiti si Levi. Opo, Ginoo. Kitang-kita ni Zabian ang masungit na tingin sa kanyang mga mata. Sa isang tingin lang ni Levi ay naunawaan na niya kaagad na may masamang dugo sa pagitan ng mga Jones at Levi. Mula noon, ganap na inalis ng 29 na kilalang pamilya sa Southampton ang pamilya Jones. Maging ang ibang mga pamilya ay sumunod din dahil silang lahat ay kontrolado ni Zabian at ng iba pang mga kilalang pamilya. Dahil doon, epektibong inalis ng buong Southampton ang pamilya Jones. Kaya lang wala silang ideya. Agad na umalis ang mga kilalang pamilya sa Southampton. Hindi nila inaasahan na pagkatapos ng paglalakbay na ito, mawawalan sila ng kontrol sa sarili nilang mga pamilya, at makokontrol ng isang tao mula ngayon. Nagmamadaling pumunta si Tyler roon nang maramdaman niyang magulo ang nangyayari. Mula sa iba't ibang pahiwatig, nahulaan niya na may problema si Lucas. Ang grupong ito ng mga tao ay walang sinabi tungkol dito, na nangangahulugan na ito ay isang malaking problema. Sa daan, nakasalubong ni Tyler si Zabian at ang grupo. Ano, si Elder Goal ay nasa South City talaga. Laking gulat ni Tyler at agad na bumaba ng sasakyan para salubungin siya. Ang mga Jones, dahil kay Levi, pinigilan ng lahat ang sarili nang makita si Tyler. Pakiramdam niya ay mas lumayo sila. Ang mga Jones ay hindi bababa sa nangungunang 6 sa mga maharlika at kilalang pamilya, kaya lubos silang pamilyar sa kanila. Bakit ganito ang ugali nila? Anong ginagawa mo dito? Naiinip na tanong ni Zabian. Kung hindi dahil sa mga tagubilin ni Levi, nawasak niya ang pamilya Jones. Nag-aalala ako kay Lucas, kaya pumunta ako dito para tingnan. Sabi ni Tyler. Tama, problemado siya. Malaking problema, sa totoo lang. Malamig na sabi ni Zabian. Oh, malaking problema. Natigilan si Tyler. Sa katunayan, para mismong si Elder Goal ang pumunta at ayusin ito, dapat ay seryosong usapin ito. Sa katunayan, isang malaking bagay ang sumabog. Isang bagay na napakalaking. Ma'am, nakastrated si Lucas, habang pinutol ang mga paa ng ibang miyembro ng Prince Gang. Kahit ako nawalan ng braso. Sabi ni Jeren habang naglalakad papunta sa harapan. Nang makita ni Tyler na nawalan ng braso si Jeren, laking gulat niya na halos mawalan ng malay. Pinutol talaga ng kamay ng tagapagmana ng Prince Gang. Ito ay hindi maisip. Kung ito ay nasa timog na rehiyon ng Erodia, sino ang mga ngahas na hawakan si Jeren? Ito ay isang maliit na pahayag na sabihin na ang kapangyarihan at impluwensya ng pamilya Goal ay pangalawa sa wala sa timog. Gayunpaman, mayroon talagang pinutol ang isang kamay niya. At kinastrat din si Lucas. Anong tapang ito? Nanginginig ang magkabilang binti ni Tyler habang nauutol. Sino ang gumawa nito? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 805. Napabuntong hininga si Jeren sa gulat. Diyos ng digmaan ito. Hingal. Ano? Napaatras si Tyler at muntik nang mahulog sa lupa. Sa lahat ng tao, sinaktan nila ang Diyos ng digmaan. Hindi nakakagulat na maraming tao ang nawalan ng kakayahan.
Kaya lahat kayo ay hindi nakapaghiganti. Tanong ni Tyler. Nagbibiro ka ba? Sa tingin mo kaya kung talunin ang Diyos ng digmaan? Isang hakbang pasulong ang Patriarch ng goal at binigyan siya ng nakamamatay na titig. Hindi ito ang ibig kong sabihin. Hanga lang ako sa katotohanang nakatakas ka sa God of War. Agad naman siyang sinipsip ni Tyler. Magwala, bulalas ni Zab iyan. Ano na ang nangyari sa mga Jones? Nakakahiya. Kuwit, nagsimulang pagtawanan ng ibang mga padre de pamilya si Tyler. Lalong naguluhan si Tyler. Ano ang nangyayari? Bakit pinagtatawanan ng lahat ang mga Jones? Walang kaalam-alam si Tyler kung ano ang nangyayari, ngunit naramdaman niyang binoboycott siya ng mga ito. Para bang ang pamilya Jones ay nawalan ng katayuan sa piling klase ng Southampton. Umalis na ang lahat dahil hindi na sila nag-abalang pasayahin si Tyler. Matapos malaman ang problema, bumalik kaagad si Tyler sa Southampton. Sa manor ng mga Joneses, bumulalas si Tyler. Lolo, masamang balita. Anong nangyari? Si Michael at ang natitira ay nag-usisa sa kanya. Iniulat ni Tyler ang lahat sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Sabihin mo ulit yon. Sinaktan ni Lucas ang Diyos ng digmaan. Ang lahat ng miyembro ng Prince Gang ay baldado. Natigilan si Michael. Maghintay ka. Hindi ba si Levi ang pinag-uusapan natin? Ano ang kinalaman niya sa alamat? Nagtaka si Wales. Binatukan siya ni Tyler ng daggers. Gagaw ka ba? Alam ng Diyos ng digmaan ang lahat dahil nasa South City siya. Tiyak na alam na niya ang kinaroroonan ni Lucas nang tumuntong siya sa lungsod. Sa tingin ko tama ka. Napakamot sa ulo ang kapatid dahil sa kahihiyan. Ngunit bakit haharapin ng Diyos ng digmaan ang lahat ng mga taong ito na hindi gaanong mahalaga? Sulit ba ang kanyang oras at pagsisikap? Nagdududang tanong ni Michael. Napabuntong hininga si Tyler, napag-isipan ko na rin ito lolo. Hinala ko na laman ng Diyos ng digmaan ang pagkakakilanlan ni Levi. Napatulala ang lolo, ibig mong sabihin, inalagaan ng Diyos ng digmaan si Levi dahil alam niyang apo ko si Levi. Oo. Wala akong maisip na ibang lohikal na paliwanag. Tiyak na nalaman niya na si Levi ay miyembro ng mga Jones at tinulungan siya. Sigurado si Tyler tungkol dito. Dapat ikahiya ni Levi ang kanyang sarili sa pagkaladkad sa Diyos ng digmaan dito. Galit na galit si Michael. Muntik na naming makuha si Lucas para paalisan siya, ngunit nangyari ito. Paano siya magiging maswerte? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 806. Galit na galit si Michael. Sa halip na alisin si Levi, ang insidenteng ito ang naglapit sa kanya sa pamilya Jones. Bakit ang hirap tanggalin sa kanya? Ano ang susunod nating gagawin? Lolo, si Levi ang magiging kamatayan ng mga Jones. Kailangan natin siyang patayin bago niya sirain ang pamilya. Isang matinding kislap ang sumilay sa mga mata ni Wales. Tumango si Michael, banta siya sa atin. Malalagay tayo sa matinding gulo kapag nalantad ang kanyang pagkatao. If that happens, we have no choice but to accept him into the family. Ang mga Jones ay magiging isang katatawanan. Napabuntong hininga si Wales. Pinag-isipan ito ni Tyler at iminungkahi, Lolo, paano kung kumuha ako ng isang tao na mag-alis ng kanyang pagkakakilanlan? Parang magang ideya iyan. Hanggat ang lahat ng kanyang mga record ay nabura sa sistema, walang sino man ang maaaring iugnay siya sa aming pamilya. Tuwang-tuwang tugon ni Michael. Sa pamamagitan ng hook o by crook, gusto lang ng pamilya Jones na ilayo ang kanilang mga sarili kay Levi sa lalong madaling panahon. Ngunit pagkatapos malaman ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Levi, nakiusap ang mga Jones na bumalik siya at kilalanin ang kanyang relasyon sa pamilya. Siyempre, ang turn of events na ito ay mangyayari lang mamaya. Sige, Wales, gawin ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay kailangan niyang tumakas sa South City o mapipilitang umalis sa Erudia. Mabubuhay na tayo ng mapayapa pagkatapos nito. Bilin ni Michael. Nang makaalis si Wales, sumimangot si Tyler at sinabing, may isa pa akong gustong sabihin sa iyo, Lolo. I was talking to the Gold Patriarch and the rest pero parang masungit sila. Parang gusto nila akong bugbugin. Hindi ako sigurado kung ano ang nangyayari. Para bang ang lahat ng mga kilalang pamilyang ito ay nagsama-sama sa mga Joneses. Naramdaman ni Tyler na may mali, ngunit hindi niya mailagay ang kanyang daliri dito.
Huwag kang mag-overthink. Sa tingin ko lahat ng ito ay dahil nagpunta ka sa South City kasama ang grupo at bumalik sa isang piraso, samantalang ang iba ay walang kakayahan. Siguradong galit sila dito, sinuri ni Michael. Totoo yan. Ang buong Prince Gang ay baldado, at kami lang ni Wales ang naligtas. Naiintindihan ko naman siguro kung bakit sila nagagalit sa akin. Naliwanagan si Tyler. Gayunpaman, hindi iyon ang dahilan kung bakit sila na-boycott. Sa sandaling iyon, dumating na si Wales sa nasabing departamento. Hinugot niya ang ilang mga string at handa na silang alisin ang mga tala ni Levi sa system. Agad namang sinunod ng opisyal ang kanyang utos sa sandaling ihayag ni Wales ang kanyang pagkakakilanlan. Ilang sandali pa, lumabas ng opisina ang opisyal ng departamento, na pinagpapawisan ng bala. Nagpanik siya na para bang may na-encounter siyang malaking problema. May nangyari bang mali? Tanong ni Wales. Oo, hindi namin mabubure ang record ni Levi Garrison sa system. Pinunasan ng opisyal ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ano? Paano na? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 807. Nagulat si Wales. Gaano kahirap alisin ang pagkakakilanlan ng isang tao mula sa database? So, ano ang problema? Autorisado kang mag-alis ng mga talaan ng isang tao, hindi ba? Tanong ni Wales. Sir, wala akong autoridad na i-access ang kanyang file, at alisin ang kanyang record mula sa database. Huminga ng malalim ang opisyal. Anong ibig mong sabihin na hindi ka autorisado? Niloloko mo ba ako? Ulila lang siya. Bakit nililimitahan ng isang tao ang pag-access sa kanyang file? Hindi makapaniwalang sambit ni Wales. Hindi lamang kami ay may limitadong pag-access sa file ni Levi Garrison, ngunit nauuri rin ito bilang SSSSS class. Katumbas iyon ng mga nangungunang opisyal na lihim ng bansa. Walang sino man sa Southampton ang may kapangyarihang kunin ang kanyang file. Ang pagtanggal ng kanyang mga tala sa system ay parang pagpiga ng tubig mula sa isang bato. Maging ang opisyal ay nabigla sa paghawak ng isang napaka-confidential na dokumento sa unang pagkakataon. Namutla ang mukha niya at pinagpawisan ng malamig ang lalaki. Paano niya hihilingin sa akin na linisin ang kanyang mga talaan? Sinusubukan ba niyang ipasok ako sa gulo? Napabuntong hininga siya at sinubukang makabawi. Sigurado ka ba? Kinagat ni Wales ang kanyang mga ngipin at nagtanong. Nahirapan pa rin siyang paniwalaan ang sinabi ng binata. 100% positive. Paulit-ulit kong sinuri. Bulalas ng opisyal. Sige, salamat. Walang pagpipilian si Wales kundi umalis sa pagkabigo. Kailangan niyang sabihin sa mga Jones ang nangyari dito. Pagkaalis ni Wales, bumagsak ang opisyal sa isang upuan malapit sa kanya. Minsang sinubukan ng isa sa kanyang mga kasamahan na kunin ang isang S-class na file at naalarma ang buong departamento. At ngayon, halos buksan niya ang isang Pandora's box sa pamamagitan ng pagtatangkang i-access ang isang SSSSS class na file. Sobra lang sa kanya ang pagkabigla. Biglang, ang control room sa departamento ay nakatanggap ng isang mahiwagang tawag. Hindi nagtagal, tinipon na ng department head ang lahat. Namumula ang opisyal, at ang kanyang noo ay basang-basa sa pawis. Nagtaka ang lahat kung ano ang nangyayari. Tumawag ang pinuno ng National Security Agency at Commander-in-Chief ng hukbo ng Southampton para malaman kung iniimbestigahan namin si Levi Garrison. Galit niyang sinulyapan ang lahat. Ang impormasyon ng taong iyon ay ang pinakasikreto ni Erudia. Ang pinuno ng NSA ay nagbabala sa amin na ang pagkilos ng pagkuha ng kanyang file ay isang krimen, at siya ay personal na darating upang tingnan ang bagay na ito. Bang! Ang opisyal na tumulong kay Wales upang suriin ang katayuan ni Levi ay nahimatay at bumagsak sa lupa ng bigla. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Sino itong Levi Garrison? Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Lahat ba ng mga Jones ay kasing tulala ng Wales? Saan sa mundo sila nakakuha ng lakas ng loob na lipulin ang kanyang mga talaan? Maraming tao ang nakakaalam sa nangyari kanina, ngunit walang nang ahas na magsabi ng anuman tungkol dito. Sila rin, pinagpawisan ng malamig. Hindi nila maisip kung paano magkaroon ng pagkakakilanlan tulad ng kay Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 808. Samantala, umuwi si Wales pagkatapos umalis sa departamento. Naayos na ang lahat, mabilis iyon.
Parehong tanong ni na Michael at Tyler dahil nagulat sila nang makita siyang bumalik kaagad. Hindi po, Lolo. Hindi nila matatanggal ang kanyang mga tala sa database. Baka sa mukha ni Wales ang hindi magandang tingin. Paano naman? Hindi man lang nila maalis ang mga talaan ng isang taong hindi gaanong mahalaga gaya ni Levi. Pareho silang tumanggi na maniwala sa Wales. Tumango ang huli, hindi lang iyon. Hindi sila autorisado na i-access ang kanyang file. Ano? Tumayo agad si Lolo. Napatulala din si Tyler. Hindi autorisadong i-access ang kanyang file. Nanlaki ang mga mata nila sa hindi makapaniwala. Tama iyan. Ang kanyang file ay inuri bilang SSSSS, na katumbas ng nangungunang sikreto ng bansa. Maging ang mga opisyal doon ay nabigla sa kanilang buhay. Hindi ka panipaniwala. Nawala ang kulay sa mukha ni Wales nang ikwento niya ang pangyayari. Paano ito posible? Ang file ni Levi ay inuri sa ilalim ng klase ng SSSSS. Levi Garrison. Pero siya ay walang kwenta. Natigilan si Michael at Tyler. Sinabi ni Wales sa walang magawang tono, double pa nga akong nakumpirma sa opisyal para matiyak na tama ang pangalan, at ang nakuha ko lang ay ang parehong sagot. Pero paano? Hindi nila ito matanggap. Ang mga mata ni Tyler ay kuminang at marahang tinapik ang likod ng kanyang ulo, parang alam ko na kung bakit. Bakit? Ibinaling ni na Michael at Wales ang kanilang atensyon kay Tyler. Alam naman nating lahat ang background ni Levi, di ba? Tanong ni Tyler. Siyempre, siya ay mula sa pamilyang Garrison mula sa kabisera ng lungsod. Para sa kanila, kahit ang goals ay wala lang, sabi ni Wales. Tumango si Tyler, see, that's it. Dahil iniwan ng pamilya Garrison si Levi, siyempre mag-iisip sila ng mga paraan para mabura ang lahat ng koneksyon niya sa kanila. Ang mga mata ni Michael ay kumikislap sa pag-asa, so sinasabi mo, ginawa ito ng mga Garrison. Tama iyan. Ito lang ang lohikal na paliwanag na naiisip ko. Tanging ang mga Garrison lang ang may kapangyarihang uriin ang mga personal na record ng mga tao sa ilalim ng klase ng SSSSS. Panay ang tango ni Tyler. Tama ka. Ang mga Garrison ay may kapangyarihang gawin iyon. Nakangiting tugon ni Michael. Isang masamang titig si Wales at sinabing, Bast Asterisk Road si Levi Garrison. Hindi niya alam kung sino ang kanyang mga magulang, ngunit sinusubukan pa rin niyang kumapit sa pamilyang Jones. Walang ipinakitang pagbabago si Michael sa kanyang ekspresyon nang binabash ni Wales si Levi. Hindi man lang siya naabala kung paano hindi direktang inatake ni Wales ang kanyang anak na babae. Malinaw na ipinakita nito kung gaano niya kinasusuklaman si Emma. Hinding-hindi ako papayag na makapasok ang ganyang Bast Asterisk Road sa pamilya Jones. Sa ibabaw ng bangkay ko. Umungol si Michael. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 809. Lolo, kahit ayaw naming aminin ang relasyon namin ni Levi, hindi namin maikakaila ang katotohanan na iniligtas siya ng Diyos ng digmaan. Balang araw, kailangan pa nating suklian ang kanyang kabutihan. Sabi ni Tyler. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Tanong ni Michael. Siguro dapat nating bigyan ng regalo ang alamat. Mungkahi ni Tyler. Ano ang dapat nating ibigay? Hinaplos ni Michael ang kanyang baba habang nagmumuni-muni. Ang mga pintura at alahas ay maaaring katanji tangi, ngunit sa palagay ko ay hindi siya sa mga bagay na ito. Bilang isang mandirigma, dapat siyang mahilig sa mga armas. Lolo, mayroon naman tayong sinaunang tansong espada, hindi ba? Ibibigay ba natin sa kanya? Nagpropose si Tyler. Nang marinig ang mungkahi, humagalpak ng tawa si Michael. Ikaw talaga ang taong maaasahan ng pamilya Jones. Napakatalino. Sa pamamagitan ng reg-along ito, hindi lamang natin masusuklian ang kanyang kabaitan, ngunit maaari rin nating makuha ang kanyang pabor. Halika, ipadala natin ang regalo. Walang pag-aalinlangan, agad na ipinahatid ni Tyler ang regalo sa South City Warzone. Tiningnan ni Mike ang regalo at hindi alam kung ano ang gagawin dito. Nakipag-ugnayan siya kay Levi at sinabi sa kanya ang tungkol sa regalo mula sa mga Jones. Itago mo, utos ni Levi. Sa ilang sandali lang, inihatid ni Seth ang regalo sa Morris Group. Nang mabuksan ang kahon ng regalo, lumitaw ang isang tansong espada na nababalutan ng kalawang. Nagdala ito ng mabahong metal na amoy.
Ang espada ay isang anti-gang bid ng pamilya Jones sa isang auction para sa 300 milyon. Gaano ka-generous sa kanila? Ngumisi si Levi. Nagtataka ako kung ano ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nilang kasama ko ang espada. Pagkatapos ay inutusan ni Levi si Mike na ipaalam sa mga Jones na nasiyahan siya sa regalo at tinanggap niya ito. Nang makatanggap ng update mula sa God of War, tuwang-tuwa ang mga Jones, lalo na si Michael. Sa sobrang saya niya ay hindi siya makatulog buong gabi. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na direktang nakipag-ugnayan sa kanila ang Diyos ng digmaan. Ang pamilya Jones ay lubos na nagulat. Isipin kung ano ang magiging reaksyon ni Michael kapag nalaman niyang ang lalaking iginagalang niya ay walang iba kundi si Levi. Bagamat tiningnan ng mga Jones ang bronze sword bilang may halagang pag-aari ng kanilang pamilya, itinuring ito ni Levi bilang isang laruan. Bumili ka ng peking espada sa Amazon. Parang may napakalibre ngayon. Hindi napigilan ni Iris ang pag-ungol nang mapansin niyang naglalaro ng espada si Levi. Biglang sumimangot ang mukha niya. Maliwanag, wala siya sa magandang mood pagkatapos dumalo sa isang pulong. Lalo siyang nadismaya nang makitang hawak ni Levi ang kanyang espada na parang walang pakialam sa mundo. Dahil malaya ka na, bakit hindi ka mag-focus sa trabaho mo? Naaalala mo pa ba ang tungkol sa 1 bilyong pakikitungo sa pamilyang Black? Saway ni Iris sa kanya. Anong problema mo? Bakit galit na galit ka? Pakiramdam ni Levi ay may mali sa kanya. Yung 5 bilyong proyekto, ang isa sa mga vendor ay hindi pa nakakakuha ng bayad. Hindi na natin alam ang gagawin sa kanila. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 810. Kamakailan ay nanalo ang Morris Group ng isang proyektong nauugnay sa elektronikong produkto mula sa isang dayuhang kumpanya na nakabase sa Southampton. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 5 bilyon. Ngunit ang kumpanyang ito, na naka-headquarter sa Raysonia, ay hindi pa rin nakapagbayad ng 70% ng bayad. Ipinakalat ni Iris ang kanyang koponan upang ihabol ang bayad mula sa kanila ngunit walang resulta. Nagpadala pa ang kumpanya ng mga tao para i-bash up sila. Sa puntong ito, si Iris ay wala ng anumang panlilinlang sa kanyang manggas. Iyon ang agenda ng meeting na dinaluhan niya kanina. Gayunpaman, hindi pa rin nila maisip ang pinakamahusay na solusyon upang wakasan ang bangungot na ito. Ang tanging magagawa nila ay maghintay. Ngunit habang sila ay nag-drug, mas malaki ang mga pagkalugi sa pananalapi na kailangang tiisin ng Morris Group. Nagulat si Levi, ano? Sino ang may lakas ng loob na umutang ng pera sa Morris Group? Walang respeto si Levi sa mga taong ganito. Paano niya natitiis ang ganitong klase ng mga tao ngayong natapakan na nila ang kanyang mga paa? Oo, ang amo ay isang hooligan lang. Inutusan pa niya ang kanyang tao na bugbugin ang aming mga tao. Wala talaga akong ideya kung ano ang gagawin ko ngayon. Bumantong hininga si Iris at minasahe ang kanyang noo. Iwan mo sa akin. Ako na ang bahala, sabi ni Levi. Ikaw, mali yata ang narinig ni Iris. Wala ka bang tiwala sa akin? Dahil hindi mo siya kakayanin, bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Naisip ni Iris na may sense ang sinabi ni Levi. Oh well, I guess pwede natin itong subukan. Pagkatapos ay ipinasa niya ang file kay Levi at sinabing, sige, heto. Subukan ang iyong makakaya ngunit huwag ipilit ito, okay. Hindi sila madaling pakisamahan. Si Iris ay hindi nagkaroon ng mataas na pag-asa para sa kanya upang malutas ang problema, gayunpaman. Sa isip-isip niya ay naiisip na niyang humingi ng tulong kay Neil at sa misteryosong amo. Bagamat hindi maliit na halaga, nahihiya si Iris na guluhin ang dalawang lalaki. Ito ang dahilan kung bakit pinilit niyang hawakan ang bagay na ito ng mag-isa. Pagkatapos ay umalis si Levi sa opisina papuntang Southampton dala ang file. Kung naglalaro ka ng apoy, masusunog ka. Sumama ka sa akin, Seth. Tinawag ni Levi si Seth at pinahatid siya doon. Ang Southampton ay halos 1.5 oras ang layo mula sa South City. Hindi nagtagal, nakarating na ang dalawa sa destinasyon Vision Group. Ito ay isang dayuhang kumpanya na naka-headquarter sa Raysonia. Ang may-ari nito, si Kamida Ichiro, ay isang mahusay na negosyante at may malapit na kaugnayan sa maraming pamilya sa Southampton.
Ang katotohanan na ang Vision Group ay nakapagpapanatili ng negosyo nito sa mataas na mapagkompetensyang Southampton ay malinaw na nagpakita na sila ay isang puwersa na maaaring mangyari. Dahil ang Vision Group ay isa ng maimpluwensyang entity ng negosyo sa Southampton, ang Morris Group, sa kanila, ay isang hindi gaanong kasosyo sa negosyo. Patuloy nilang inaantala ang halaga dahil lamang sa maaaring gawin itong gawin. Napatigil sina Levi at Seth sa pagpasok sa kumpanya nang makarating sila sa front desk. Sino ka? Hindi marunong magsalita ng maayos ang mga security guard. Malinaw na sila ay Raisin Ians. Kami ay mula sa Morris Group, at umaasa kaming mabayaran ng iyong boss ang pagbabayad sa lalong madaling panahon. Nang marinig ang sinabi ni Levi, tumawa ang lahat sa foyer. Para silang nanonood ng dalawang clown na nagpapakatanga doon.